Kamustahin natin ang sitwasyon ngayon sa Bulkang Mayon at ang mga susunod na posibilidad. Mga kapatid, kasama po natin ang direktor po na FIVOX, si Teresito Bacolcol. Sir, welcome back sa Afternoon Delight Katoto. Si Lourdes de Vera po at si Pauline Versosa. Sir? Yes, good afternoon din po sa inyong dalawa and Happy New Year. Alright. Sir, yung may mga nabanggit po kayo mga posibleng senaryo, no? At isa po dyan, sir, yung explosive na bahagi nito. Ano ho ba, yung chances of this happening po ba? Kamusta ho ba, sir? Okay, so the possibility is always there. But right now, ang nakikita natin, again, so far sa data natin, it's tilting towards yung 2023 eruption, yung effusive eruption. Ang mangyayari lang nito is kapag ganito nga effusive, medyo matagal ang duration. Whereas kung explosive, siguro katulad nung 2018 eruption, it only took 2 months. So yun yung tinitingnan natin. We will assess this on a day-to-day basis. But again, as I've said, it's tilting towards the template of the 2023 eruption. But again, anything can happen. Noong 2023, itong recent lang ho ba, may mga nilabasin mga gas, Katoto? Yes po, yung 2023, like now, it started as lava dome growth. Nakikita din natin yan, and then it was followed by rockfall events, which is again, yung nakita natin, and then pyroclastic density currents. So, katulad yung 2023, walang sulfur dioxide, walang malinaw na pagtaas ng volcanic earthquakes, walang malinaw na pagtaas ng sulfur dioxide. So, ang malaking kaibahan lang ay nung prior to the 2023 eruption, meron tayong, prior to this event, starting July 2024, meron tayong inflation or pamamaga sa bulkan na hindi natin nakita prior to the 2023 eruption. So, ang implication po nito, may naipong magma, kaya posibleng mas tatagal pa ang activity ngayon compared to the 2023. Well, Katoto, ngayon ang Mayon Volcano under alert level 3, ano? So under what conditions will prompt you, FIVOX, to raise this to alert level 4? Kapag dumadami po yung rockfall events natin, kapag mas malalaki pa yung mga pyroclastic density currents na ating ma-record, kapag meron tayong pag-increase in mass flux, meaning longer lava flows, again, frequent pyroclastic density currents, and lava fountaining. Tinitingnan din natin yung pagtaas ng volcanic earthquakes, yung continuous na inflation, and yung minor explosions. Yun yung tinitingnan natin, and kapag napansin natin to, then we may raise it to alert level 4. And Katoto, this buwan ng January, ano, ang forecast ng pag-asa ay magiging maulan. So ano naman yung possibility ng lahar flow? Gaano ka dangerous ba yon? How should the residents in surrounding areas prepare for that? Well, again, tama sila. In fact, ngayon may shear line and maulan ngayon sa Legazpi. So pwedeng ma-remobilize yung mga volcanic materials natin na binungga ng Mayon Volcano as lahars. Kahit walang activity yung Mayon ngayon, assuming na walang activity, pwede pa rin yun kasi may mga older deposits tayo na nasa dalisdis pa ng vulkan. Oo. Pwedeng, again, kapag may continuous and torrential rainfall, mag-iingat yung mga taong nakatira malapit sa riverbanks. Katoto, ako po, may dalawang bahagi po yung tanong ko, no? Yung term na usond, hindi po masyadong maraming Pinoy ang nagpamilyar dito. Some of them are, or many of them are actually hearing it for the first time, ano? Yung usond, ito yung pyroclastic density currents. Ano bang kaibahan nito sa, let's say, doon sa, kunyari, sa lahar, ano? At yung may mga nagtataka rin ho kung bakit ang grabe itong activity na considering on a regular basis nakakapaglabas naman siya ng kanyang mga no. So kumbaga wala namang pag-iipon na nangyayari, Katoto.
Yung nilabas ng say 2023 eruption nasa around 48 million cubic meters lamang. Opo. Kung compare natin to doon sa say 2000 eruption, umabot ng 80 million cubic meters. So hindi naman lahat nalalabas. Ngayon, yung uson or tinatawag natin na pyroclastic density current, this is a fast-moving mixture ng hot volcanic gases, mga bato and mga abo na nagkakascade doon sa dalisdis or sa slope ng volcano at very high speeds. Umabot po minsan ng hundreds of kilometers per hour. Wow. So itong mga pyroclastic density currents or uson are incredible. They are very destructive and they can incinerate everything in their path, including yung vegetation, buildings, and mga tao. If we're kapag nakita natin yung picture sa Pompeii, galing yun sa Vesuvius when it erupted, yung mga tao naging cast sila na-preserve dahil yun sa uson or sa pyroclastic density current. So, akala namin mga lava. Opo. Yes, that's right. So, masyadong mabilis po yan, lalo na sa Mayon. It's very steep. So, kapag meron kang long duration na uson, say for example, sabihin natin 6 minutes. So matagal na yan kasi if it's traveling hundreds of kilometers per hour, makakalculate mo na yun yung range kung hanggang saan aabot nun. So kaya pinapalikas po natin yung mga tao inside the permanent danger zone. So marami na nga pong residente, Katoto, na inilikas doon sa 6-kilometer danger zone. Pero kailan po ba sila makakabalik? What conditions kung saan ibababa na po yung alert level from the current alert level 3? Yes po, katulad ng 2023, nakabalik lamang sila when we lowered it to alert level 2. Pero mas maganda siguro titignan natin long term, dapat walang tao inside the permanent danger zone. Kasi nga, by definition, permanent danger zone siya, dapat walang tao, even at alert level 0. So, but kami naman sa FIVOX, we recognize the realities on the ground. May mga nakatira doon, may hanap buhay sila. So, pero sana ma-relocate sila kasi nga or ma-resettle sila para it will be cost effective in the long run. Kasi like nung 2023 and then ngayon nagkakaroon na naman ng activity in a span of less than 3 years gumagasto yung gobyerno para i-evacuate sila. Whereas kung i-relocate sila somewhere kahit mag-alert level 3 tayo, wala tayong i-evacuate. Mag-evacuate lang tayo kapag i-raise natin to alert level 4 and yung i-evacuate natin would be those people or residents beyond the 6-kilometer permanent danger zone. Sayang yung ilaw na nilagay nila dyan, Katoto, Yung ilaw sa Mayon? May ilaw sa Mayon, di ba? Wala na yata. Yung proposal, Okay, Katoto, may silly question po ako kung okay lang sana. Gaano naka-imperfect yung perfect cone ng Mayon? Hindi naman masisira yon kasi habang, halimbawa, may nagko-collapse na parte doon sa summit, ma-replenish naman yan. So, hindi yan totally mag-collapse na masisira yung cone niya kasi nga madagdagan din naman. Kapag nababawasan, madagdagan din naman. Nare-replenish pala siya, no? At baka kaya mabilis yung daos-dos din. Kasi yung swabe-swabe yung descent, di ba? Alright. Maraming salamat po sa inyong oras. FIVOX Director Katoto Bacolcol. Thank you, sir. Maraming salamat din po. At Happy New Year po.